Verse 6. Pagkatapos ay narinig ko ang parang sama-samang tinig ng napakaraming tao, parang ugong na malaking talon at dagundog ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig: Purihin ang Panginoon sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa verse na yan, napaka-obvious na maraming tao sa langit. Sabay-sabay sila nagpupuri sa Diyos. At ang boses daw ay tila parang ugong ng talon o dagundong ng kulog. Ito'y nagpapatunay na may senaryo sa kalangitan na napakaraming tao. Hindi po ito mga anghel kundi mga tao. Ngayon ang tanong, sino ang napakaraming tao na ito? Verse 7. Magalak tayo at magsaya, luwalatiin natin sapagkat nalalapit na ang kasal ng kordero, nakahanda na ang kasintahang babae. Ayon sa verse na yan na yung napakaraming tao sa langit ay yung kanyang kasintahang babae o yung kanyang bride. Kung babasahin natin sa English, let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Nabanggit diyan salitang bride. Ang tanong, bride nino? Ng kordero. Sino ba ang kordero? Ayon sa John chapter 1 verse 29, si Kristo ang kordero ng Diyos. Kaya ang ideyang salitang bride of Christ ay nagmula sa verse na ito. Kaya napaka-biblical pala ng bride of Christ. Ito pala yung verse na yon. Ang tanong, sino ba tong bride na ito? Ang sagot ay nasa verse 8. Fine linen bright and clean was given her to wear. Fine linen stands for the righteousness of the saints. Sabi diyan na yung bride daw ay mga saints o ang church. Binigyan sila ng pinong lino, maliwanag at malinis na kasuotan. At ang kasuotan daw na ito ay stands for the righteousness of the saints. So ang babae pala dito ay yung saints mismo o yung church. Well, obvious na ang babaeng kakasal dito o yung bride of Christ dito ay yung mga saints o yung church. Kapag sinabing binigyan, regalo lang sa kanya yung damit niya. At yung damit daw na ito ay yung pagiging righteous ng babaeng ito sa mata ng Diyos. Tama, kasi harmonize ito sa sinasabi ni Apostol Pablo. For if by the trespass by the one man, which is Jesus, that reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundance provision of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Harmonize ang scripture, ang sabi diyan, gift of righteousness. Ang pagiging matuwid natin sa mata ng Diyos ay regalo lamang sa atin ayon sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, hindi sa mga gawa mo. Kapareho nang nakita ni Juan na sa future na ang church ay naging matuwid sa mata ng Diyos dahil binihisan lang siya ng puting lino. Regalo lang sa kanya ang kanyang marangyang kasuotan. Spiritually speaking, naging isang magandang babae tayo sa mata ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Kumbaga sa kasalan, ang asawang lalaki ang nagbigay ng mamahaling bridal gown sa kanyang bride. Kaya pareho din sa isang Kristiyano, ang damit ay regalo lang sa kanya mula sa tinapos na gawa ni Kristo. Isa pa sa mapapansin nyo diyan na tama ang teori natin ay yung habang nagkakagulo sa daigdig, ang mga hindi mabilang at laksa-laksang Kristiyano ay nasa langit. Nasa langit tayo habang nagkakagulo dito sa lupa. Kung babasahin muli natin, pagkatapos ito narinig ko ang tila sama-samang tinig ng napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito: Purihin ang Panginoon, ang kaligtasan, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Yan po ang ebidensya na nasa langit po tayo habang nagkakagulo sa daigdig ayon sa verse na yan. Ebidensya na hindi totoo yung mid-tribulation rapture at post-tribulation rapture. Dahil ang mga mananampalataya ay nasa langit sa oras na ito. Kaya sa verse na yan, nagbibigay support na na-rapture muna mga Kristiyano bago mag-second coming of Christ. Kaya yung mga hindi naniniwala sa rapture, paano nyo ipapaliwanag ang verse na ito? Ano ang ginagawa ng mga Kristiyano sa langit habang nagkakagulo sa daigdig? Kung walang rapture, paano nyo ipapaliwanag ang verse na ito?